Praise God. Hello. Okay, so ngayon, araw ng Sunday, parang kanina pa si Jane, hindi alam kung paano i-encourage ang bawat isa na ngumiti. Ngumiti nga po tayo. Diyan, excited po ba tayo na makarinig ng Word of God? Parang Biyernes Santo. Ano pa mga pinagdadaanan ninyo sa buhay? Okay, so ngayon, isa na naman pong araw ng Sunday at isa na naman pong message. January 14, 2024, syempre. 11 months na lang para sumaya kayo, Pasko na ulit. Di ba? Yan ang nagpapasaya sa mukha ng mga tao, dumating ang araw ng Pasko. Okay. So, pray muna po tayo para po sa message. Lord, maraming salamat Panginoon sa hapong ito na minsan pa kami po ay makakarinig ng mensahe mo. Lord, patuloy kaming dumadalangin sa iyo na alam namin napakahalaga ng bawat mensaheng ibinabahagi, na nais mo pong maibahagi, nais mo pong maituro sa bawat isa sa amin. Kaya naman, Lord, kami ay dumadalangin sa iyo na bigyan mo po kami ng pusong uhaw sa mga salitang ito, pusong nasasabik, na kami ay muling may matututunan at magiging gabay sa aming buhay na aming nilalakaran. Lord, tulungan mo na ang mensaheng ito ay patuloy na magpapalago, patuloy na magpapaalab ng aming buhay pananampalataya. Kaya sa hapong ito, Panginoon, kami ay dumadalangin ng iyong banal na presensya na amin pong maranasan. At alam po, sa iyo ko po pinagkakatiwala yung sarili ko bilang gagamitin mong instrumento, nawa ay hindi po galing sa akin ang anuman na aking bibigkasin, kung hindi maging instrumento mo lamang po ako, samahan mo po ako sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Salamat po, O Diyos, lahat ng ito'y dalangin namin, inaangkin ng katugunan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. O, pasalubungan po natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Ine-expect ko, ako hindi agad ako bumaba kanina kasi ine-expect ko, wala akong mauupuan. Pero nung bumaba ako, sabi ko kay Pastor Benji, kaninang umaga ko konti lang. Nung tanghali, ang dami ding bakante. Ang iniisip ko ngayon, punong-puno. Pero, asa na sila? Okay. So ito, mukhang kailangan natin ng alab. Mukhang kailangan natin ng mag-fire, lalo pang mag-fire on yung ating mga buhay pananampalataya at i-share natin yung fire na yan sa iba para sila rin huwag lumamlam, huwag mawala at mahirap ang buhay kapag hindi natin kasama si Kristo. Yun lang ang aking conclusion sa lahat ng yan. Okay? So, dire-diretso na po tayo. Paki-next slide nga po. Sa atin pong series na pinag-uusapan for this month of January, prayer, ang atin pong text ay nasa 1 Thessalonians 5:17. Sabi po dito, palagi kayong manalangin. Sa English, nandyan din, pray without ceasing. Total, pareho namang maikli lang, kaya pinagsama ko na. 3 words sa Tagalog, 3 words sa English. Okay, so pag sinabi po natin palagi tayong manalangin, at pag may nagtatanong sa akin patungkol dyan, ako ang sinishare ko. Pag sinabing palagi tayong manalangin, hindi kailangan na obvious na from time to time nakikita ka na nakaluhod, o di kaya magkulong ka lagi sa kwarto, o kaya nandun ka lagi sa church. Hindi naman siya ganon. So pag sinabi nating pray without ceasing, or palagian tayo nananalangin, ibig sabihin, sasakay ka ng jeep, sasabihin mo, Lord, kakusapin mo si Lord, Lord, ingatan mo po kami, tulungan mo po makarating kami doon sa aming destination. O di kaya magtitake ka ng exam, Lord, tulungan mo po na yung na-review ko, ma-recall. Huwag mong ipagpe-pray na, Lord, tulungan mo ako na magkaroon ako ng makatabi na makukopyahan. Kasi wrong prayer yon. Kasi si Lord hindi tutugon sa wrong prayer. Kung mangyari man yon, hindi galing kay Lord yon. Okay? Yun ang ibig sabihin. Kumbaga, lahat ng ginagawa natin, dinadaan natin sa panalangin. At kahapon, habang ako'y nakikinig sa preaching ni Pastor Ed Lapis, meron akong isang natutunan about this verse na pray without ceasing. Alam niyo, sabi niya,
Pag sinabi natin palagi kayong manalangin, kasi kapag daw tayo ay lumapit sa ating Panginoon, kapag idinulog natin sa Lord ang ating mga panalangin, ini-express pa lang natin sa Lord yung gusto nating mangyari sa buhay. Sinasabi pa lang natin. Okay? So, pag tayo ay nag-pray, hindi tayo ihinto sa sinabi mo lang sa Lord. Halimbawa, sabi mo, Lord, tulungan mo po ako na makapasa. Maganda ang maging result ng aking pag-aaral. In-express mo lang sa Lord yung iyong gustong mangyari. So, paano mangyayari yung pray without ceasing or yung palagi tayong manalangin? Yung prayer mo yun, i-work out mo. Gagawa pa lang si Lord sa buhay natin once na win-work out natin. Paano mo siya win-work out? Siyempre, gusto mo makagraduate. Gusto mo maging matagumpay sa pag-aaral. So, mag-aral kang mabuti. Kapag ka may assignment, gagawin mo. So yung lahat ng mga ginagawa mo because you are praying to God, you are desiring na makapagtapos ng pag-aaral, i-guide ka ng Lord. Bibigyan ka ng sigla na makapag-aral ka, bibigyan ka ng excitement, bibigyan ka ng karunungan ng Lord. I-guide ka ng Lord kung paano ka makakapagtapos. Hindi tayo pwedeng mag-pray na matatapos ka lang na makapagtapos ako sa pag-aaral. Lalo na ngayon, nasa panahon tayo ng 21 days prayer and fasting. Hindi pwede na ang ating panalangin, ay iba-iba, gabi-gabi, iba-iba ang hahawak ng aking prayer request. Sinasamantala natin ang pagkakataon, wala namang masama. Pero ang masama doon, kung ikaw, doon mo lang dinala ang panalangin mo sa Diyos, doon sa ating 21 days prayer and fasting. Kaya dapat sa bawat isa sa atin na di-develop yung palagi ang pananalangin. Hindi pwedeng natatapos dun sa 21 days prayer and fasting. Kailangan, para maging palagian yung ating pananalangin, continuously. Di ba ang pinaka-request mo makatapos? Wino-workout mo lahat ng proseso na dadaanan mo para makatapos ka, inilalapit mo yun sa Lord. So yun ang paliwanag niya patungkol dyan, which is, sabi ko nga, nung maganda na talagang yung maganda na naiintindihan natin, nauunawaan natin. Okay? And then, next slide natin. So, ang ating po mga pinag-uusapan last Sunday, tinuro po sa atin ni Pastor Benji about prayer. So, I believe na naintindihan po natin ng husto ano yung prayer. Kasi ilan yung tinuro niya sa atin, di ba? And now, second Sunday, cultivating the habit of prayer. Pakisabi nga po sa katabi mo, cultivating the habit of prayer. Siyempre, sa mga susunod, tingnan lang natin, silipin lang natin yung ating pag-uusapan, overcoming challenges in prayer at saka result of praying. Yan po ang ating i-expect pa for the following Sundays of January. Now, today, click ulit. Ang atin pong pag-uusapan nga ay yun na rin ang ating title, Cultivating a Lifestyle of Prayer. Now, pag nakita mo or narinig mo yung salitang cultivate, ano ba ang unang pumapasok sa ating isipan? Ano ba yung nare-remember natin, nare-recall natin, or ano ba yung ano mo sa salitang to? Ano yung dating sa'yo ng salitang ito? Kaninang umaga, nakuha. Kaninang tanghali, medyo pahapyaw, nakuha. Tingnan natin ngayon. Pag sinabi natin cultivate, ano ang pumapasok sa isipan mo? Pangalan nito, Elisa. Cultivate. Meron. May pumapasok ba? Papasalo ka sa isa dyan. Sino? Sige. MJ, meron ka? Ha? Ano, lakasan mo? Ano daw? Pagpapalago. Parang may karugtong siya kasi kanina eh. Yun lang ba sinabi mo? Okay. Si Glenn. Gulat ka, Glenn. Ano, Glenn, pumapasok sa isip mo kapag sinabi natin cultivate? Huwag mong isipin yung pinag-uusapan natin prayer, yung cultivate mismo. Ayun, ang gusto ko.
about planting, about farming. Nakuha din niya kanina umaga si EJ. Kanina tanghali pahapyaw si Brother Randy. Wow, kapatid mo yun na. Okay. Alam niyo, pag sinabing cultivate farming, yan ang isa sa mga word, ayan ang isa sa kung saan yung cultivate ay laging nagagamit. Farming. Okay. Paano naman natin i-relate yung bagay na yan dito sa pinag-uusapan natin na prayer? Okay, next slide nga po ulit. Sabi po sa Colossians 4:2, maging matiyaga kayo sa pananalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Okay, pag sinabi po nating farming, di ba mga kapatid, pag ikaw ay nagpa-farming, marami sa atin from the province, naka-experience mag-farming. Kung hindi ka naman from the province, nag-TLE, di ba? Inaral, tinuro, paano ang pag-garden. So pag sinabing cultivate, anong ginagawa? Di ba, kailangan yung lupa, patatabain mo, kailangan gaganunin mo, anong tawag doon? Binubungkal-bungkal, then tinatanggalan ng damo, then lalagyan mo ng fertilizers, di ba? Halimbawa, pwede kang gumawa ng compost pit, yung inilalagay mo doon yung mga dahon, yung mga twigs, yung mga balat ng saging, ng mga prutas, aanuhin mo, tsatsagain mo yun. Kung gusto mo ng hindi, ano yung tawag sa fertilizer na hindi binibili, hindi inaano? Inorganic, inorganic ba yon? Di ba? Kung gusto mo, kasi yung ibang fertilizer may mga gamot na yan eh. So gusto mo nang wala, mag-compost pit ka, maglagay ka doon ng mga tawag dito, yung mga papel, hanggang sa ma-decompose yun, ilalagay mo. Anong gusto kong sabihin? Mabusisi. Kasi gusto mo maging healthy yung land. Kasi gusto mo magkaroon ka ng malusog na pananim. And then after that, kapag ready na siya, kapag alam mo na siya ay healthy na, tataniman mo na yan ng mga buto. Then kapag tinaniman mo yan ng buto, aalagaan mo, hindi mo siya pwedeng tataniman mo ngayon and then sabihin mo, siguro after 3 months, pwede ko na itong anihin. Pagkatanim mo, iiwan mo and then babalik ka after 3 months, ay baka wala na yun dun. Baka nakain na yun ng mga insekto. Baka namatay na yun kasi hindi mo dinidiligan. 'Di ba? Ganun yung cultivation, yung pagpa-planting. Kino-cultivate mo kasi gusto mo ng healthy na bunga ng iyong mga pananim. Anong kaugnayan yan doon sa prayer? So, alam nyo, mamaya may part dito na makikita po natin ang kaugnayan noong cultivation na yan, pagdating sa farming, sa prayer naman po natin. So, ngayon, maging matyaga kayo sa panalangin, yan din ang ating verse kanina, nadugtungan lang, laging handa at magpasalamat sa Diyos. Kalakip ng ating pananalangin, lagi tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon. Ay incomplete ang prayer na hindi tayo nagpapasalamat sa Diyos, na hindi tayo natin ini-express sa Kanya yung gratitude natin na tayo ay nakakatanggap ng sobrang dami talaga kung ika-count mo. Pagising mo pa lang ng umaga, isang bagong buhay, pagharap mo sa hapagkainan, may makakain ka, may mababaon ka sa school, 'di ba? May trabaho ka, wala kang karamdaman, o kung may karamdaman man, salamat sa kagalingan. Yun. Okay? So ngayon, pakiclick nga sa next slide. Ayan, basahin nga po natin yung tanong sabay-sabay. 1, 2, 3, go! O, tanong ko yan sa'yo, Joanne. Why sometimes? Ha? Hindi. Pagod ka. Pareho kayo ni Rocky. Ganyan din ang sagot ni Rocky kanina, tanghali. Si ano kaya? Si Jubilea. Ano, Jubilea? Napapagod ka ba, Jubilea, mag-pray? Pareho lang kayo ng sagot. Si Sister Gemma. Nakakapagod ba, sis? Pag wala daw sa puso, pinipilit lang.
Kumbaga parang, ay sabi ng pastor, kailangan daw manalangin, mananalangin ako. Wala nga sa puso. Mapapagod ka talaga kapag ang ginagawa natin. Sasagutin na yan po ng ating mga next slide. So, alam nyo, naniniwala ako mga kapatid, na ang isa sa pinakananais ng Diyos sa ating buhay ay tayo ay maging mapanalanginin. Kaya dapat ang pananalangin hindi kinakapaguran. Lifestyle. So yun ang ituturo natin ngayong gabi. Paano ba maging lifestyle ang prayer? Kasi dapat di ka napapagod eh. Kasi sabi sa binasa natin kanina 1 Thessalonians 5:17, manalangin kayo, palagi kayong manalangin or manalangin kayong walang patid. Yun ang ibang version. Manalangin kayong walang patid. Laging gusto ng Lord nagpe-pray ka. Ay kung mapapagod ka, di yung kagustuhan ng Panginoon na manalangin ka palagi ay hindi mo magagawa. At ang Lord, hindi pwede na ang ginagawa natin wala sa puso kasi hindi yun mare-record sa Kanya. Wala tayong record na tayo nag-pray kung ginawa natin yan ng wala lang. Diba? So bakit ba napapagod ang iba sa prayer? Sabi ni Joan, kapag hindi natutugon ang panalangin. Alam nyo ba kapag tayo mapanalanginin, kay yes or no ang sagot ng Lord? Continuous tayo, bakit? Why God says no? Kasi it's for your own good. Kung tayo naniniwala, kung tayo may pananampalataya sa Panginoon, kung dinidevelop natin yung palagian natin pananalangin, tuturuan tayo ng Diyos. Kasi ang Diyos, hindi talaga laging yes ang sagot. Kasi ang Lord may sagot talaga na no. Kapag hindi yan makakabuti sa'yo, no. Sometimes naman maghintay, kaya dapat maging matyaga kasi pinaghihintay lang tayo ng ating Panginoon. Kung agad mapapagod tayo, wala na, hindi darating. Okay? Then, bagaman alam nyo mga kapatid, ako sa buhay pananampalataya, talagang yung prayer, dry ang buhay pananampalataya ko kung hindi ako magpe-pray. Kasi, nasubukan ko na ang mga sagot ng Lord sa aking mga panalangin. May mga panalangin na no siya, pero dahil tinanggap ko, alam nyo kapag ang sagot ng Lord no, mananalangin ka pa rin. Lord, bakit po no? Ano po ang iyong message? Pwede po ba? Ipaalam mo po sa akin para sa ganon. Happy ako. Magaan sa akin. Ano po yung dahilan? Mananalangin ka pa rin. If God says no to our prayer. Okay? So ngayon, ako bilang isang lingkod ng Panginoon, talagang makikita ko ang panalangin sobrang beneficial sa atin pong buhay bilang mga mananampalataya. Napakarami na pong testimony na talagang puro prayer. Lahat talagang dinaan natin sa prayer. But, kahit na po ganun, mga kapatid, alam nyo, I still desire to deepen my prayer life. Kasi, nakita ko kung gaano kahalaga ng pananalangin eh. Kasi dry ang buhay ng hindi nananalangin sa Lord. O sige, tanungin ko, hindi ko kayo pasasagutin. Tanungin ko kayo, yung mga ang prayer life ay wala. Hindi magana. Kumusta buhay spiritual? Dry ang buhay pananampalataya ng mga taong hindi marunong mag-pray. Kaya yan pupunta dito sa church. Yes, nakikita mo pupunta sa church, pero tamad manalangin. Nako, yan yung mga mamaya wala na. Hindi tatagal. Okay? Kasi nga, hindi happy. Hindi ka magiging happy na hindi mo kausap si Lord. Hindi ka magiging happy na hindi mo makukuha yung revelation ng Lord doon sa buhay mo. Okay? So yun, ako bilang isang lingkod, bilang isang Kristiyano, kasi nakita ko yung kahalagahan niyan, dinidesire ko pa rin yung panalangin na mas malalim pa. Pakiclick nga ito pala. Sabi dito, prayer plants seeds of faith that reap a future harvest. Okay, connect natin ito sa pinag-uusapan natin kanina na cultivation. Kasi inihahalin tulad dito ang panalangin sa isang pananim, sa isang seed na itinanim, na syempre kapag ikaw nagtanim, mag-e-expect ka ng harvest in the future. Ganon din po mga kapatid ang panalangin. Ang panalangin ay hindi pwedeng ngayon grade 12 ka, gagraduate ka, graduation ngayon, bukas ka mag-iisip ng course na ititake mo pag college. Diba? Hindi pwedeng ganon. Hindi pwedeng, ang point ko, hindi pwedeng sabi mo, Lord, maghayag ka po sa akin. Ano yung course na ititake ko? Hindi pwedeng ganun hindi ura-urada. Dapat dinidiligan. Dapat matagal.
Dapat from the very beginning, pinagpe-pray mo na. Kasi ako halimbawa, sa mga anak ko, elementary pa lang, pinag-pray ko na sila, Lord, saan mo po ba gustong mag-high school yung mga anak ko? So, nagsimula ka doon. Yun yung sinabi ni Pastor Ed Lapis, dumulog ka sa Lord, pray without ceasing. Manalangin ka, walang pati, di ba? Ang sabi doon. Then after mo sinabi sa Lord, Lord, maghayag ka po ng school. Saan ba mag-aaral ang mga anak ko ng high school? Then until dumating yung time, may mga nakikita ka na part na yun ng katugunan sa'yo ng Lord. Yung nagkakaroon ka na ng mga choices. Kasi inilapit mo sa Kanya. Then until, nung nagkaroon ka na ng mga choices, Lord, alin ba sa tatlo na to? Saan ba dito? So yung decision mo is guided with God. Kaya ang sinasabi diyan na prayer plant seeds of faith. Pinananampalatayanan mo. Nananampalataya ako dahil ako'y dumulog sa Lord na yung school na papasukan ng anak ko, yun ang kalooban ng Panginoon. Kasi ang hirap ang dami sa atin, ang buhay natin failed. We failed because tinatrabaho lang natin ang sarili natin. Yung gusto natin sa buhay, yung mga pangarap, tinatrabaho mo lang ng sarili mo, sa iyong sariling lakas at karunungan. Hindi mo naman alam ang future. Diba? Ang alam lang natin yung ngayon Ang alam lang natin yung nakaraan kasi na-recall mo. Nakamarka sa'yo na ito yung mga nangyari nung nakaraan. Ang alam mo lang yung present kasi nakikita mo na nangyayari ngayon. But tomorrow, kahit na alam mo na bukas ay Monday, papasok ako sa school. O katulad nung last week, yung dati nag-preach si Pastor Benji, yung Thursday ng gabi, excited ako pumasok sa school, prepare ko lahat, then after pagpasok, pagising ko kinabukasan, hindi ako makabangon, hindi ako ang sakit ng tiyan ko. Nakita ko ba yon? Hindi ko yun nakita. Pero ang alam ko, papasok ako ng Friday sa school, yun ang nakikita ko, papasok ako sa school. Pero yung pangyayari na maiiba pala, hindi ko yun nakita. But God knows. Ngayon, dahil tayo may pananampalataya sa ating Panginoon, alam mo, inilagay mo sa Kanyang kamay na i-guide ka ng Lord because you are asking help, you are asking guidance from God. That's why, continuous. Para yung pananim, itatanim mo, didiligan mo, hanggang sa ma-reach mo yung katugunan ng ating Panginoon. Alam nyo, hindi magmamark sa Lord ang panalangin na ngayon mo lang dinulog. Kaya ang sabi ng Lord sa John 16:24, mamaya, meron ako niyan. Mamaya, isi-share ko yan. Maganda yan. Okay. So, yan po. Okay. So, sabi dito, that harvest may be seen in all aspects of our lives. Kung tayo marunong manalangin, kung na-develop sa atin ang magandang prayer life, lahat ng aspeto ng buhay natin, magiging maganda ang resulta. Mga kapatid, hindi ibig sabihin nung sinabi ko maganda ang resulta, lagi na lang masaya, hindi. May mga problema, dadaan ka ng mga problema, dadaan ka ng kung ano-ano, pero ang ending, you will smile. Kasi, nadaanan mo lahat because God guided you. Okay? Idinulog mo, naramdaman mo. So in all aspect of our life, kailangan dinudulog. Katulad ng sinabi ko, ako kahit sa mga anak ko, syempre ngayon, mga nagtatrabaho na sila, paano ako nagpe-pray sa kanila? Di yun namang hinaharap nila ngayon. Yun namang syempre nagsishare ng mga pangarap, di ba? Even in our spiritual life, in our ministry. Bakit ba minsan hindi tayo successful sa ministry natin? Kasi, paano tayo pumili? Ipinagpe-pray ba natin, Lord, alin po, gusto ko pong pumasok ng ministry, alin po ang ministry na kalooban mo po para sa akin? Pero yung iba, I'm sure, pumasok kayo ng ministry nyo, hindi nyo pinag-pray. That's why you failed. Pinagsawaan nyo, iniwan nyo, di ba? Kasi hindi mo naman yan hiningi sa Lord Kinuha mo lang ang iyong ministry, base lang sa observation mo kung ano nakikita mo sa mga kapatiran. Na masaya sa ministry nila, doon ako magjo-join. Parang gusto kong gawin to, doon ako magjo-join. Pero ang Lord, alam ng Lord, saan ka mag-succeed. Kung yan, hiningi natin sa Lord. Ano pa yan, kung tagalinis ka, kung usher ka, kung ano pa man, magiging masaya ka sa ginagawa mo. Kasi, nanggaling sa Lord Kasi ang buhay natin, mga kapatid, hindi pa lang tayo pinapanganak. Sina Eva at Adan pa lang, alam na ng Lord.
Alam na niya. So, dapat inilalapit natin para mapakita sa atin ng Lord kung saan tayo magiging maayos. Alam nyo, yung sa ating spiritual life, bakit tayo hindi nagiging okay sa ating spiritual life? Katulad ng binanggit ko kanina. Based doon sa ating mga nakaraang Sundays, by this time, na kanina ko konting umaga, ko konti rin ng tanghali. Pero mas marami naman kayo kaysa kaninang tanghali. Ang ini-expect ko ngayon, sobrang dami. Bakit? Kasi dati ganun eh. So, yun yung basihan natin. Ano nangyari? Paano tayo nagpe-pray para sa spiritual life natin? Look, tayo mga kapatid dito sa church, mayroon tayong series. Katulad ngayon, ang series natin ay prayer. Alam nyo, yung mga series na pinagdaanan natin, nag-take effect ba sa buhay natin? Ang pag-take effect ng mga yan is nakabase rin sa panalangin. Halimbawa, nung time na tinuro sa atin ang about faith, alam nyo, ang dami ko natutunan doon. Ang dami ko nakita ng kulang sa akin pagdating sa pananampalataya. But, alam nyo, diniligan ko yun sa panalangin. Sabi ko, Lord, ang lagi kong panalangin sa Lord about that. Lord, ito pala, ganyan pala kaganda. Ito pala yung mga benefits kapag ako ay malalim ang aking pananampalataya sa iyo, kapag ako nagtitiwala. Lord, help me to always focus my eyes, fix and focus my eyes unto Jesus, the author and the perfecter of my faith. Memorize ko yan. Bakit? Kasi tuwing umaga, binibigkas ko yan sa simula nung tinuro ang about faith. Lord, tulungan mo po ako na sabi kasi, Jesus Christ is the author and the perfecter of my faith. Tulungan mo po maunawaan ko yun. Tulungan mo po na maunawaan ko ang buhay ng aking Panginoong Hesukristo. Bakit siya naging author and perfecter of my faith? Nagbunga, alam nyo, kasi ako nararamdaman ko sa sarili ko. Marami ng mga verses sa Bible, promises ng God na dati, galing naman, ganun pala ang Lord. Pero pagdating na sa buhay, parang hindi ko ma-apply, parang nagdududa na ako, mangyayari ba talaga yan? Pero napangahawakan ko na ngayon. Marami na ako mga experiences na dati pinagdududahan ko, pero napangahawakan ko na bakit? Nag-pray kasi ako sa Lord na palalimin ang aking pananampalataya. Nagkaroon tayo ng series ng Half-Truth about enemy. Ang laki ng tulong nun, mga kapatid. Bakit tayo hanggang ngayon talunan ng enemy? Kasi nung nagkaroon tayo ng series, pinakinggan lang natin eh. Hindi natin ipinag-pray na, Lord, tulungan mo po ako na maging matalino ako sa bawat araw, na makita ko na yun palang nangyayari sa buhay ko ay gawa ng kaaway. Pinag-pray po ba natin yan? Hindi kayo mawawala kung yan ay nag-take effect sa buhay natin. Why did not wala? Bakit wala? You did not pray. Hindi natin hiningi sa Diyos. Kaya ang ating paglago bilang mananampalataya, even that, dinadaan yan sa panalangin. Nakarinig ka ng message ngayon na bless ka, hindi lang yan matatapos sa mabless ka ngayon, next week wala na ulit yan. Kailangan mamayang gabi, Lord, yung message na yan, tulungan mo po, maintindihan ko. So, ipinagpipray ang buhay pananampalataya, hindi mo yan makukuha ng attend lang. Sobrang halaga ng prayer, kapatid. Kasi ang prayer, all the time pwede mong gawin na magkaroon ka ng communication sa ating Panginoon. Kung hihintayin mo yung every Sunday para makarinig ng Word of God, dadaan pa yung paano kung ang dami-dami nang nangyari sa buhay mo. Hindi ka lumalapit sa Panginoon, ano na? 'Di ba? Ano nang mangyayari? Sa work natin, sa buhay pamilya natin, sa mga magulang, kung lagi nag-aaway ang mga magulang natin, alam nyo, kapag lagi nag-aaway ang mga magulang, diligan mo yan sa panalangin. One time, magigising ka. Happy na yung family mo. Naintindihan po ba natin, mga kapatid? Hindi pwedeng nag-away ngayon si tatay, si nanay, ngayon ka lang magpe-pray. Nagkabati sila, okay na. Nakita mo, lagi-lagi ganun. Di continuous. Diligan mo hanggang mabago, hanggang makakilala sila kay Lord. Okay? So, but there is one thing I for sure, mga kapatid. Ano po yun? Sabi dito, click, we have not because we ask not. Ito yung sinasabi ko kanina. Ano ibig sabihin yan? Wala kang natatanggap kasi wala kang hiningi. Sabihin mo naman, Pastora, nag-pray ako. Pastora, nag-pray ako makapasa sa test. Ilang beses? Mula nung nag-aral ka, dapat everyday prayer mo yan. Lord, gabayan mo po ako sa pag-aaral ko. Lord, tulungan mo po ako makapagtapos. Hindi yung ngayon lang ang test, ngayon ka lang magpe-pray. Lord, i-guide mo po, ano po bang gagawin ko para ako ay wala kang pan-tuition, maraming struggle. Lord, paano po ba ako makakapagtapos? Diba?
Pero ang sabi diyan, we have not because we ask not. Hindi ka nakapagtapos? Bakit? Pero nag-pray ka. Baka hindi narinig ng Lord ang panalangin. Kasi, hindi talaga yun ang totoong prayer. Kasi nga, ang totoong prayer, parang pananim. Itinatanim. Dinidiligan. Until, makuha mo yung kasagutan. Pag nakuha mo yung kasagutan, maintain. Naintindihan po ba natin? So, kaya hindi mo pwedeng i-consider na, nag-pray ako. Nag-pray, pero walang sagot. So, hindi nag-take effect sa Lord ang ating panalangin. So, yung pangarap natin, di ba ang dami-dami nating pangarap? Di ba ang dami yung frustration sa buhay? Maraming frustration sa love life, maraming frustration sa family, maraming frustration sa pag-aaral, maraming frustration sa finances. Bakit? Hindi natin nadudulog sa Lord. So, yun, mga kapatid. So, one of the verses said, etong verse na to, sabi sa akin kanina kasi hindi ko alam kung saan to, na sabi doon, wala kayong natatanggap dahil wala kayong hinihingi. Galing yan sa Lord. From John 16:24. Na wala tayong natatanggap dahil wala tayong hiningi sa Lord. That's why, ngayong hapong ito, itinuturo kung paano natin i-cultivate yung habit of prayer. Dahil wala talaga tayong matatanggap. Dry talaga lagi tayo kung hindi natin aayusin ang ating pananalangin. Wala kayong inaani dahil wala kayong itinanim. Okay? So, sabi nga po sa Matthew 7:7-8, pakiclick nga sa next. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Sa Matthew to, sino nagsalita? Ang Lord, Jesus Christ. Promise that kapag humingi ka, ikaw ay bibigyan. Ang tanong, naniniwala ka? So, kung naniniwala tayo, iludulog mo yan sa mag-aano ka, gagawin mo yan. Ilalapit mo yan sa Lord. Gagawin mo, hihingi ka. Paano ba humihingi? Nagpe-pray. Okay? Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Itong lahat ng ito, prayer yan eh. Pag sinabing humanap, you are looking for something through prayer. Pag sinabing kumatok, kinakalabog mo si Lord, Lord, ito yung panalangin ko. Lahat yan, panalangin. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Okay. Yun nga ang isa pang issue. Pinanampalatayanan mo ba ang sinabi ng Panginoon? Halimbawa, may dumating sa'yo mabigat na problema. Ang sabi ng Lord, kung ikaw ay may pananampalatayang kasing laki ng butil ng mustasa, masasabi mo sa bundok, lumipat sa dagat. It means, kahit na gaano kalaki ng problema mo, kung tinitingnan mo ang ating Panginoon as the Lord na walang imposible, ang Diyos ang magpapagalaw. Hindi naman ikaw magpapagalaw eh. Ang Lord sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Naiintindihan natin. Okay. So, yun yung sinabi natin, na yung mga promises ng God, panampalatayanan mo. Di ba mga kapatid, lahat ay nag-uugat sa panalangin? Naobserbahan mo, gusto kong panampalatayanan, pero yung sarili ko talaga parang kulang. Di yun, panalangin mo na gusto kong panampalatayanan, Lord, pero tulungan mo ako lumalim. Tulungan mo ako magkaroon ako ng tiwala sa iyo. Tulungan mo po ako na lumaki ang tiwala ko sa iyo. Tulungan mo po ako na mag-continuous ang paglago ng pagtitiwala ko sa iyo. Pero kung hindi natin hiniling, wala, kaunting lang, amen, natutuwa tayo. Pero kapag actual mo nang naranasan, tatalikuran mo na si Lord. Kasi hindi ka naniniwala na kayang gawin ni Lord sa buhay mo. Kasi weak ang faith natin. Naiintindihan po ba natin? Okay. So, meron tayong ngayon, para ma-establish yung prayer, lifestyle prayer natin, meron po tayong mga kailangang gawin sa ating mga buhay. Yan ang atin pong gusto kong i-share sa inyo one by one. Number 1, pakiclick. So, action plan for our lifestyle of prayer. Number 1, seek Him first. Pakiclick nga sa next slide. Sabi po dito, Christ is not only our Savior. He is our example. So, sabi dun sa Mark 1:35, early in the morning while it was still dark, Jesus got up and slipped out to a solitary place to pray.
Alam nyo, ang buhay ng ating Panginoong Hesukristo, from Matthew to John, mababasa natin, lahat nag-set siya ng examples kung ano ang ating gagawin bilang mananampalataya. Kung ano ang lahat ng ginawa ng Panginoon, example lahat yun para sa atin, nagagayahin natin. So, gusto ng Panginoon, very, very early in the morning. Kailan yung very early in the morning? Pagising mo sa umaga. Ano yung very early in the morning mo? Gumising ka 7 o'clock ng umaga, di yun ang very early in the morning mo. Naintindihan po ba natin? Okay. So, to cultivate a lifestyle of prayer, seeking God first must be a priority. Kung gusto mong lumago, seek first God. Okay? Sa mga working, halimbawa sa katulad ko, working, mother, nasa church, ang dami nating ginagawa, di ba? Pag ikaw hindi ka dumulog sa Panginoon, ako, maluloka ka, hindi mo alam kung paano mo gagawin ang lahat. Pero, simulan mo ang buhay mo sa panalangin. Bilang isang Kristiyano, dapat alam natin to na when we wake up, priority talaga natin talk to God. Dahil yung haharapin mong araw, ano yung prayer natin dapat? Lord, maraming salamat ngayong umagang ito. Lord, guide mo po ako. Kasi ang Lord, ikaw po ang nakakaalam. Ano po ba yung mga detalye ng gusto mo pong gagawin ko kung papasok ka ng trabaho or kung saan ka man pupunta? Niloob yun ng Lord Pero magagawa mo yun ng mas maganda kapag hiningi mo yung guidance ng Lord through prayer. Napakasarap po ng araw na yung buong araw ay dumaan na ikaw ay nakadulog sa panalangin. Subukan niyo yan. Ang araw na ikaw ay gumising na hindi ka nag-pray, at ang araw na ikaw gumising at nag-pray, kung ano ang difference. Sa mga taong lumalim ang pananampalataya, I'm sure, lumalim ang prayer life, I'm sure, ginagawa nila yan. So, na-test nila ang difference. Dahil nakita nila yung sobrang pagkakalaki ng pagkakaiba, ginagawa nila ngayon palagi. Kaya sabi dito, tinuturuan tayo ng plan para ma-establish. So that pag na-establish yan sa'yo, makikita mo. Alam mo, pag na-establish yan sa'yo, yung sagot nyo kanina ng, minsan po tinatamad ako manalangin, minsan po napapagod ako, hindi mo ka na mapapagod. Kasi nga, kay sumagot ang Lord sa'yo ng yes, sa panalangin mo, kay sumagot ang Lord ng no, kay sumagot ang Lord ng wait, banayad ka. Kasi alam mo, nasa kamay ng Lord ang lahat. Kay mag-yes siya, kay mag-no, nasa kamay ng Lord ang lahat. Basta kasama ko ang Lord. Amen po ba? Kaya seek God first when you wake up in the morning. Kung hindi pa natin yan habit, now, let's begin tomorrow. Pastora, nagmamadali lagi ako, papasok ako, 6 o'clock. Ay, ang bangon ko po, 5. Pakita mo sa Lord na nagdi-desire ka. Bumangon ka ng 4:45. Magsimula ka sa ganun. Then, kapag inaantok pa po ako, matulog ka ng maaga. Kung ayaw mo pa rin, may excuse, ayaw mong matutong manalangin. Yun ang ibig sabihin nun. Wala kang desire. Di ba? Kung puro tayo excuse. Pero, kung nagdi-desire ka, Lord, gusto ko talaga ang buhay ko, ginagabayan mo, di gawin natin ito. Hindi pwedeng gusto lang. Kailangan may action. Maliwanag po ba, mga kapatid? So sabi dito, yung first part of our day ay iset natin to meet God. Dahil sigurado na sa dami ng ating ginagawang trabaho, kapag sinabi mong, ay mamaya na ng konti, yung mamaya mo ng konti, na kinabukasan na yon, na 1 linggo na yon, mamaya na ng konti, hindi na natuloy yung mamaya ng konti. Sa dami ng trabaho na iyong haharapin. But, kung yan ay inilapit mo sa Lord, alam mo, yung iyong buong araw, banayad ka. Kahit na yan, tambak-tambak trabaho, makita mo, sunod-sunod. Tatrabahoin ko ito. Ay, Lord, thank you. Tapos na. Next, ito naman. Ay, Lord, thank you. Pero kung hindi ka nag-pray, wala ka pa natatapos, ayaw mo na. Pagod ka na. Amen po ba? Okay. So next, get rid of distractions. Okay. Paki-next nga. One vital thing about Jesus' prayer life was his habit of withdrawing alone to meet with his Father. Paano ba tayo manalangin? Baka mamaya, Lord,
dalangin ko po sa'yo sa umagang ito, ay tumunog ang cellphone, ano kaya to? Hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng, may kumatok sa pinto, ay teka muna, alam niyo po ba, nung ako'y bagong graduate ng college, nag-apply ako ng trabaho. Mayroon akong isang in-applyang school na Hope Christian High School, Chinese school din siya. Kinausap niya ako ng Friday. Kasi nung time na yan, parang medyo ano na ako, na-stress na ako kasi ilan na yung mga in-applyan ko na tumawag sa akin, yung iba bumagsak ako sa exam. Kumbaga yung iba hindi nag-succeed. So parang medyo frustrated na ako, gusto ko makahanap. Gusto ko bago magsimula ang school year, may trabaho ako. Ganyan. So yung Hope Christian, Friday, tinawag ako. Then, kumbaga may dinaanan na akong proseso. Hanggang sa Friday, tinawag ako, kumbaga nakapasa na ako. Pero, half-half pa yung possibility na makuha ko. Bakit? Sabi niya, ma'am, nung supervisor, kapag sa Monday, nag-increase yung number of our enrollees, kukunin kita. Pero kapag hindi, syempre hindi, wala akong tuturuan eh. 'Di ba? So, half-half. Ngayon, sabi niya, pero para ma-confirm, tawag ka sa akin ng Sunday. Tapos sabi niya sa akin, pero huwag kang tatawag sa akin ng 8 p.m. Kasi ang oras na yan ay oras ko sa Diyos. Alam niyo, nagmarka talaga yan sa mind ko. Kung gaano niya pinapahalagahan yung time niya for God. Na no distraction, walang kahit na sabi niya, hindi ako pwedeng abalahin sa oras na yan, kahit na pa. 'Di ba? Sabi niya gano'n. Lagi yan napa-flashback sa isipan ko kung gaano niya binibigyan ng importance yung meeting with God. Okay? Tayo, yung mga distraction, huwag niyong hahayaan yan kasi kailangan mong ma-welcome ang Holy Spirit. Kapag ikaw nagpe-pray, hindi pwedeng nag-pray ka lang na wala ang heart mo. Kasi kapag wala ang heart mo, wala kang prayer. Ang totoong prayer, yung naramdaman mo na kasama mo si Lord, parang si Lord nakaupo lang sa tabi mo. Parang nag-oo lang siya, parang umiiyak ka sa Kanya pag may problema ka kasi nararamdaman mo, naririnig ka niya. Nararamdaman mo, yung bang minsan tumatayo pa balahibo mo, minsan hagulgul ka, ganyan. Kailan niya mangyayari? No distractions dapat. Okay? So, designate a place for a prayer time. Designating a place for a prayer time is very important. Paano po yung lugar namin? Yun ang tulugan namin. Iisa lang ang tulugan namin, yun na yung sala namin, yun na yung lutuan namin, kasi maliit lang ang bahay. Paano po? Ako, naranasan din namin yan. Anong sabi ko? Nagpe-pray ako sa CR talaga. Kasi yung CR naman namin may takip. Sabi nga nung iba, naging issue pa to nung na-share ko to eh. Sabi niya, paano ka kaya mabibless kung ikaw magpe-pray sa CR? Ibig sabihin nila, alam nila pag CR, mapanghi, mabaho, or kung ano man. Hindi, kasi nililinis ko naman yung CR namin. Nilalagyan ko naman siya ng albatros. Kaya kahit CR yon, pag walang, syempre, pag hindi mo binuhusan yon, mabaho. Pero kung malinis, walang issue. Kaya mo mag-pray. Nagawa ko eh. 'Di ba? And then, after that, kapag nakita ng Lord na nagsikap ka, ipopromote na next time ng Lord. Magkakaroon ka na magde-designate na talaga si Lord na, ito. Dahil nakita ko yung desire ng anak ko, dahil nakita ko, tinatrabaho talaga niya, na gusto talaga niya makapag-pray ng maayos, bibigyan ko na siya ng lugar. O ngayon, kwarto na, pinagpe-prayan ko. Aircon pa. O 'di ba? So, ibig sabihin, mga kapatid, pakita mo lang kay Lord na gusto mong mangyari at simulan mo. And then, siya na ang bahala for the rest. Naintindihan po ba natin? Okay. Next, number 3. Posture is important. So, paano to? There is something about the posture of prayer that helps our hearts and minds engage rightly. Meron talaga tayong mga position, kailangan hahanapin mo yung position na hindi ka distracted. Na alam mo na talagang ang focus mo one-on-one with God, yung kaya mo yun. Yung kaya mo yun. Mahirap yung may position ka na malalaglag ka na sa upuan o kung ano man. Nakahiga, hindi pwedeng nakahiga. Hindi mararamdaman ng Lord na totoo ka sa prayer mo.
Hindi pwedeng nakahiga. Kailangan ipinapakita mo, alam mo ang isa sa advisable, kneeling down. Ikaw ay nakaluhod. Sabi dito, while this is not a legalistic rule, yung pagluhod, hindi naman siya sinasabi na kailangan talaga lumuhod ka. Pero, it's an expression ng iyong sobrang desire. Kasi ang pagluhod, mamaya meron tayo dyan. Next slide nga. Ayan, sabi dito. When we bow before God in prayer, it humbles us. So may meaning. Lalo na pag may gusto ko talagang ilapit sa Lord na matindihan, di gagawa, lahat parang gagawin mo. Di ba? It reminds us that we draw near to the throne of God Almighty, who is worthy of praise and adoration. Yun ang ibig sabihin kapag lumuluhod tayo. Pero, kasi, hindi, sabi dito, yun kasing pagluhod, sabi dito, ito yung kinuhanan ko kung sino nagsalita, sabi dito, I encourage you to try it, yung pagluhod, if you are physically able. Kung hindi ka naman physically able, ako I consider myself not physically able kapag luluhod. Bakit? Talaga pa nga mga kapatid, ang prayer ko umaabot 2 hours. Hindi ko kaya. Hindi lalo ako makaka-focus kung ganun katagal ako nakaluhod. Syempre kailangan, ang position mo, yung hindi ka madidistract, yung hindi makakat, yung emotion mo, di ba? Tuloy-tuloy. So, pipili ka ng position mo na talagang alam mo na magtutuloy-tuloy ka. Okay? Number 4, use a prayer guide. So, dito sa prayer guide, I will share to you my prayer guide. Now, kanina sabi ko, naniniwala ba kayo na nagpe-pray talaga ako ng 2 hours? Sabi niya, masyado atang exaggerated si Pastora dun sa sinabi niyang 2 hours. Yes, mga kapatid. Bakit? Ngayon, bakit? Alam niyo ba kapag ako nag-pray, 4 songs muna ang piniplay ko sa YouTube. Bago ako mag-start ng prayer. While those songs are playing, one by one, nagsisimula na akong mag-work yung Holy Spirit. Ano yung first song na piniplay ko? 10,000 Reasons. Why? Ano ba ang content ng 10,000 Reasons? It's worshiping God. It's adoring God. So, dun pa lang sa kanta, nagsisimula ka na. Ano yung next? Draw me close to you. Bakit? Anong meron sa draw me close to you? Sinasabi mo sa Lord na huwag kang mawalay sa Kanya. Kasi sometimes there are situations na nalalayo tayo sa Lord. Mga iba't ibang sitwasyon na nangyari sa buhay natin sa buong araw na makikita mo, wow, Lord, parang iba na yung emotion ko Parang naiinis na ako parang nagagalit na ako Parang yung mga actions ko hindi na tama. So that's why we ask to draw closer to God. Then, after that, piniplay ko yung tawag dito, take me out of the dark. Kasi, kapag yung mga kasalanan natin, alam naman natin kapag committed tayo sa kasalanan, di ba? Hindi masaya ang buhay, parang ang hirap-hirap. So, take out tayo ng Lord from that dark part. Kasi because of our mistakes na nakumit. And then lastly, piniplay ko yung Lead Me Lord. Napakaganda ng kantang yun na you are asking the leading of God for the whole day ng buhay mo. Alam mo, bawat isang kanta, minsan 4 minutes, minsan 5 minutes, 20 minutes na yun. Totoo yun, tanong nyo sa mga anak ko. Papasok sila, nakikita nila, naka-headphone ako at kahit asawa ko minsan, gigising siya, makikita na niya. Alam na niya, si Pia alam niya yan. Kasi si Pia, simula nung nag-aral, minsan maaga laging gumising, nakikita niya. Pag nakita niya na nakaganon ako, hindi na niya ako dinidisturb. Gagawin na niya minsan. Pag wala akong ginagawa, lalapit-lapit pa yan sa akin, magtatanong-tanong. Pag nakita niya nakaganyan ako, hindi niya ako i-disturb. Alam na niya kung anong ginagawa ko. Then, after that, nagpe-pray po ako, honestly, mga kapatid, for the church. Alam niyo ba na tong series na to? Every Sunday every month may bago tayong series. God knows. I pray for that. Halimbawa, ngayon, kaninang umaga hindi ako specifically nakapag-pray ng ganong kahaba. Kagahapon, nagawa ko yon.
So, meron ako ngayon, ako yung naka-assign. Lord, yung paggawa ng message, from the time na na-assign yan sa akin, every morning, Lord, guide me, lead me. Ituro mo po sa akin kung anong message. So ngayon, pag ako nag-share sa inyo, may nasi-share ako not from me, from the Lord. Kasi alam ng Lord, hiningi ko yan. Then, tapos na ako ngayon. Sa susunod na Sunday, si Pastor Benji. Sa susunod na Sunday, si Ian, alam yun ng Lord. Pinagpe-pray ko, pinabanggit ko yan isa-isa. Every month, lahat ng naka-assign from first Sunday to last Sunday, ipinagpe-pray ko yan sa Lord. Then, next month, may bago na naman, ganun na naman. So, nakita ninyo kung paano mauubos yung oras natin? Eh, yun lang ba? Ang dami. Pag may na-encounter na problema, pag may mga bagong program, pag may mga kapatirang may problema, kapag may pastor, pwede po ba magpa-counsel? Ipipray mo yun kay Lord kasi hindi ka pwedeng haharap sa kanila na, kasi buhay ang ang nakasalalay dyan, yung kanilang mga problema, paano mo sila a-advisean? Eh, syempre tayo, tao lang. Kailangan natin ng guidance from the Holy Spirit. Lahat yan, kapatid, nilalapit. After church, country. Kung ano yung listahan natin dyan, mas mahaba pa doon listahan ko. Kasi pinagpe-pray ko ang China na hindi makuha yung mga territories natin. Ipinagpe-pray ko yung mga lawmakers natin na ang gusto ipasa yung lagi ko nakakalimutan yung ano ba yon, yung malaking pondo. Maharlika Fund. Ipa-impeach si BP Sara, ipakulong si Pangulong Duterte. Yun ang mga trabaho nila, di ba nakakainis? Bakit hindi nila trabahuhin yung kapakanan natin? Bakit yun ang tinatrabaho nila? Pinagpipray ko yun. Mga yan. Kami, mga teacher, meron kami sa Kongreso, nasa second reading ng Congress, na iangat ang aming salary, yung Teacher 1, yung entry salary ng teacher from salary grade 11 to salary grade 15 or 16, eh di ba imposible kasi right now, kasi si BP Sara kalaban ng Congress. Eh di syempre ang Congress, hahadlangan nila ang anumang pabor kay BP Sara. Di ba? Pero trusted ako kasi alam ko pinagpipray ko yan sa Lord. Ganon mga kapatid, ang dami detail by detail. After country, kasama sa country yung Israel. After country, pinagpe-pray ko yung family ko, yung inay ko, yung mga kapatid ko, mga pamilya nila. After them, pinagpe-pray ko mga in-laws ko. After them, saka pa lang ang family ko, asawa ko, mga anak ko. Isa-isa ko yan. Asawa ko, si EJ, si AJ, si Sarah, si Pia, si Joey, si Nina, si Joy, si Liam. Yes, pinagpe-pray ko one by one. Alam yun ng Lord. Lastly, ang sarili ko. Yun ang aking prayer guide. Shinare ko lang sa inyo kung paano ang aking prayer guide. Naintindihan po ba natin mga kapatid? Imagine mo yan, kulang ang 2 hours. Kulang ang 2 hours. Kaya minsan si Pastor Benji gutom na. Pero alam nyo, hindi ko makat. Pag nasanay ka, parang incomplete ang prayer ko kapag may isa ako dong na-skip. Lalo na, ang huli ay sa amin. Siyempre, gusto mo mailapit sa Lord ang buhay nyo. Diba? So, mga kapatid, kaya nyo yon? Kayang-kaya yan kapag na-establish. At, alam mo yung matatapos ka na pero may gusto ka pang sabihin kay Lord, ganun eh. Ganun talaga kapag na-establish ang prayer life mo. Okay, now, may isa pa tayo. Basic forms of prayer. Ano ba ang forms ng prayer na kailangan na meron tayo? Number 1, prayer of blessing and adoration. Ano yan? Yan yung sinasabi ko kanina sa inyo na yung nagpe-play ako ng song. Yung may 10,000 reasons. And then after that, saka pa lang ako magpe-pray nung pinipraise ko ang Lord. In this prayer, we express praise and honor to God. Siya lahat ang sentro niyan. Okay? We praise God for giving us life. Lahat papasalamatan mo yan. Salamat sa panibagong buhay. For the wonder and beauty of our world. For all the many blessings we enjoy. Okay, sabi dito, we open ourselves up to praise God for all the wonders of creation. So this form of prayer encourages bodily expression. Anong ibig sabihin? Yun bang, minsan napapaganyan ka. Yung ba, di ba kapag tayo nagpe-praise and worship dito, minsan nagugulat ka, itataas mo na lang ang kamay mo.
Kasi ano yun, expression yun ng worship sa God na hindi mo namamalayan, na gumagalaw. Minsan sumasayaw-sayaw kang ganyan, di ba? Na meron bang katumbas na body movement yung ating mga ginagawa. So yun daw yung worshiping God. Number 2, prayer of petition. Ano naman ang meron sa petition? Asking for what we need, including forgiveness. Okay. Now, when we pray our petitions, we are asking God who loves us very much for something that we believe good for ourselves. Sabi ni Pastor Ed Lapis, paano ba kayo mag-pray? Ano ba ang kaharap ninyo? Shopping list? Anong ibig sabihin ng shopping list? Yung, Panginoon, gusto ko to. Panginoon, bigyan mo ako niyan. Panginoon, bigyan mo ako nun. Ganun ba? Anong sabi dito? For something that we believe good for ourselves. Good for ourselves. Ano ba ang good for yourself? Alam mo ba ang good for yourself? May nakikita ka na, Lord, gusto ko ganyan, gusto ko ganyan. Halimbawa, sa propesyon. Gusto mong maging chef. Then, gagawa ka ng paraan para maging chef ka. Then, pag naging chef ka na, syempre, yun ang gusto mo sa buhay, gusto mo ma-enjoy. Marami ka pang gagawin, di ba? Gusto ko lang i-share sa inyo na merong isang chef na kilala buong mundo, I'm sure pinangarap niya na maging chef siya. Pero alam niyo ba, sa kalagitnaan na siya pinag-uusapan, sa kalagitnaan na siya ay lagi ng guest, sa mga programs, nag-suicide. So, ibig sabihin, hindi niya na-meet sa buhay niya, yun talagang magpapasaya sa kanya. Sino lang ang nakakaalam? Only God ang nakakaalam paano ang disenyo ng buhay natin. Mula nung tayo'y hindi pa tayo pinapanganak, alam na ng Lord. Kung ano, dinisenyo na tayo ng Lord. Dinisenyo na tayo. Ngayon, kung ikaw aayon sa disenyo ng Lord, I'm sure, at the end, you will become happy. I'm sure. Pero siya, bakit hindi siya naging happy? Maybe ang sinunod niya gusto niya. Maybe hindi niya kilala si Lord. I do not know. Pero yung mag-end ka sa ganon, may malaking question mark, di ba? Para mag-end ka sa ganyan. So, ano yung sabi dito na good for ourselves? Dahil ang Diyos lang ang nakakaalam what is good for ourselves, dapat ang prayer natin, Lord, gusto ko pong mag-teacher. Yun din po ba ang gusto mo para sa akin? Yun po ba ang dinesign niyo para sa akin? Kung yun po, magbigay po kayo sa akin ng sign na yan po ang iyong kalooban. Lord, gusto kong tumira sa ganito. Lord, gusto kong mag-aral sa ganyan. Lord, gusto kong ligawan si ganito. Siya po ba ang gusto mo pong siya po ba ang kalooban mo? Naliligawan ko? O, Lord, naliligaw sa akin si ganito. Sasagutin ko po ba siya? Pinagpe-pray niyo po ba yan, mga kapatid? That's why, kasi marami tayong young people dito, that's why, kapag hindi nyo na, halimbawa, nanligaw ka, nabasted ka, anong result? Kapag kaya naintindihan mo, kapag ikaw malalim sa pananampalataya, sabi mo, ay, thank you Lord, kasi alam ko may nakalaan ka. O di kaya, kapag iyan ay inilaan mo sa Panginoon, alam mo na merong magandang dahilan ang Diyos bakit hindi niya ibinigay sa'yo. Kapag ang hinihingi mo ay ang kalooban ng Lord, yun ang good for ourselves. Yung design ng Panginoon sa buhay natin. Hindi yung gusto natin. Dahil makamit man natin ang gusto natin, hindi tayo magiging happy kung hindi yun ang kalooban ng ating Panginoon. Okay? Tandaan po natin yan. Ang tamang prayer para sa sarili natin, mga kapatid, si Lord ang tinatanong mo, kung yun ba ang gusto niya para sa'yo. Hindi yung ipinagigiita natin na, Lord, ito yung gusto ko, Lord, yan yung gusto ko. Kaya tuloy, napapagod talaga sa panalangin dahil yung dinulog natin sa Lord, hindi naman yun ang gusto niya. Then, nung tayo inano ng Lord, tinanggihan, prostrated. Hindi kasi natin naiintindihan. Pero kung ipagpe-pray natin, na makita natin ang kalooban ng Panginoon, kay mag-no siya, kay mag-yes siya, okay ka. Kasi kilala mo si Lord eh. Kasi hindi ka ipapahamak ng Lord eh. Kasi alam ng Lord, ipinagkatiwala mo sa Kanya ang buhay mo eh.
So by using this form of prayer, we are mindful of our needs. Alam mo kung ano talaga ang kailangan mo. Ang kailangan mo ay ma-meet ang disenyo ng Lord sa buhay mo. Okay? Magiging ano ba ako, Lord, 5 years from now? Magiging, lahat yun hinihingi sa ating Panginoon. So we are aware that God wants us to bring our problems and worries to prayer, knowing that He will always hear and answer those prayers. Then sabi diyan yung forgiveness din. Hindi lang yung ating mga pangangailangan. Dapat hingi natin sa Lord ang kapatawaran, and huwag mong kakalimutan na ikaw hihingi ka ng patawad sa Panginoon, then hindi ka magpo-forgive sa iba. Diba, tinuruan tayo ng Lord, si Jesus Christ, tinuruan tayo ng kung paano daw tayo manalangin. Natutuhan ko rin kay Pastor Ed Lapis, sabi niya, yung tinurong sa atin yun ng Panginoon, yun ang guide natin. Kung paano tayo magpe-pray. Hindi siya actually yung sa i-memorize mo, guide natin siya. Ano yung itinuro ni Jesus Christ? By the way, mga kapatid, kapag tayo nagpe-pray, address our prayer to our Father in heaven. Huwag mo sasabihin na, Jesus, samahan mo po ako, tulungan mo po ako, Panginoong Hesukristo. Hindi tayo magpe-pray directly to Jesus. Hindi mo pwedeng sabihin na, Holy Spirit, guide me sa aking mga gagawin. Paano? Ang ating mga panalangin, sa Ama natin hihingin. At ikiklaim natin na ipinagkaloob niya, in the name of Jesus. Lord, thank you sa katugunan mo, in the name of Jesus. Lord, guide mo po ako sa aking mga ginagawa sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So, ang Diyos ang magbibigay sa atin noon, ng banal na Espiritu. Okay? Ipapadala niya sa atin yon. Ano ba yung tinuro sa atin ng Lord? Ama namin, di ba yun? Sabi ng Panginoong Isus, ganito kayo manalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dito sa lupa ang parang nasa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ano yung sunod? Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, katulad ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Kasama yon sa turo ng ating Panginoon. Ang sabi rin ang natutuhan ko rin kay Pastor Ed Lapis, sabi niya, hindi kayo patatawarin ng Diyos kung hindi kayo marunong magpatawad. Kung sinabi mo, Lord, patawarin mo ako, and then, meron kang kaaway, meron kang kinoconsider na kaaway, meron kang kinoconsider na hindi mo gusto na tao, hindi ka patatawarin ng Lord. Kasi ang turo nga sa atin ng Lord, forgive 77 times. Anong ibig sabihin, do not count? Hoy, nakakasampu ka na. Hindi ka nakapatapatawad Ilang beses mo na ginawa yan sabi ng Lord, kung nakasampu siya, ano yung 77 times 10? 770. Di ibig sabihin kung nakasampu siya, patawarin mo siya ng 770 times. Anong ibig sabihin nun? Magbibilang ba ako, pastora, hanggang 77 para malaman ko na kompleto? Hindi ganun ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin nun, walang katapusang pagpapatawad. Ganun ang kabigat. Ganun kabigat ang pagdating sa pagpapatawad. Then, sa kakahumingi ngayon ng forgiveness sa ating Panginoong Diyos, sa ating mga kasalanan. Okay? Sabi dito, God may answer our prayers in a different way and in a different time frame. Yes. Pwedeng may specific tayong hiningi sa Lord, pero pwedeng hindi niya sa ganun paraan tutugunin. Pwedeng nagmamadali tayo sa katugunan, pero i-respect natin na ang Lord may inilaang panahon. Kung kailan tutugunin ang ating panalangin. That's why dapat tayong maging matyaga. And then sabi dito, then we are seeking, but God will always give us what we need. Panampalataya na natin, hindi man yan magtugma doon sa kung paano natin ipinag-pray, tutugon at tutugon ang ating Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan sa ating mga pangangailangan. Alam niyo, isa pang natutunan ko, may mga bagay, di ba? Kasi sabi lagi natin, alam na ng Diyos ang pangangailangan natin. Siya nga ang nag-design ng buhay natin Alam nga ng Lord bawat detalye. Sabi ng mga pilosopo, or hindi naman pilosopo, yung mga ano lang talaga, mga gusto lang maintindihan. Bakit ko pa kailangan manalangin? Alam na pala ng Diyos
kung ano ang aking kailangan. So, ang narinig ko diyan kay Pastor Ed Lapis, sabi niya, may mga bagay na kailangan tayo sa mundo na kahit hindi mo siya ipag-pray, ibibigay sa iyo ng Lord. Pero may mga bagay na inilaan sa iyo ng Lord na kung hindi mo siya ipag-pray, hindi rin siya ibibigay sa iyo ng Lord. Ano-ano yung mga yon? Only God knows. Kaya dapat lahat ipinagpe-pray. Katulad halimbawa, kunwari, natulog ka kahapon. Hindi ka naman nag-pray, basta ka lang humiga. And then, nagising ka naman kaninang umaga, hindi ka naman nag-pray na, Lord, ngayon pagtulog ko, biyayaan mo po ako ng panibagong buhay bukas ng umaga. Tapos nagising ka. O yun, binigay yun ng Lord kahit hindi ka nag-pray. So yun yung sinasabi. I think lang, my own lamang, pag-iisip. Yung lumago ang pananampalataya mo, I think hindi yan ibibigay sa iyo ng Lord kung hindi mo yan ipagpe-pray. Kasi walang ganun eh. Wala akong alam na ganun eh. So siguro yun yung mga sinasabi ni Pastor Ed Lapis, di ba? Next, number 3, prayer of intercession. So anong ibig sabihin nito? Asking for what others needs. Okay, this form of prayer is prayer in behalf of others. This form of prayer can be a source of blessing upon others and church and our world. Ito yung sinabi ko sa inyo. Ako nga, yan ang nauuna ko eh. Yung church, mga kapatiran sa church, yung bansa, yung mga leader, di ba? Mga relatives, pinagpe-pray natin. Okay, pakiclick nga sa next slide. Sabi dyan, such prayer can bring us great strength and courage and also great peace of mind and heart. Bakit kaya, kapag tayo nag-pray na hindi naman yun sa atin, pagpe-pray mo yung bansa, pagpe-pray mo yung mga ibang mga tao, mga kapatiran sa church, bakit daw ito ay, sabi dito, bring us great strength and courage and also great peace of mind and heart. Halimbawa, si Pastor Benji, mahilig yang mag-ano sa YouTube, sa Facebook, yung mga video, halimbawa sa politics, halimbawa mga balita, halimbawa sa Congress, may hearing. Minsan nakakaano, yun nga yung katulad ng sinasabi ko, kung ano-anong pinagkakaabalahan nila, kung sino-sino mga taong dinidikdik nila instead na nakaka-stress ba? Pero alam mo, mararamdaman mo yun. Halimbawa, yung droga, lumalala na naman. Ayaw mo kasi syempre, yung mga tao, nababahala ka, na-alarm ka, na lumalala na naman yung droga, narinig mo. Syempre, may stress ka. Pero, dahil alam mo, na inilapit mo yan sa Lord, yes, narinig mo, pero, ay Lord, may panalangin pala ako. Katulad ng shinare ni AJ, yung PhilHealth, na-stress sila sa PhilHealth dahil grabe ang taas na ng PhilHealth niya, hindi naman niya napapakinabangan, pawala, di ba? So, nakaka-stress. Pero, dahil may panalangin tayo sa ating bansa, alam natin, one day, makikita mo yung katugunan. Bakit ko sinasabi yan? Alam nyo ba, minsan, nung sila Pastor Benji nagbi-business ng buko juice, nag-deliver sila dito sa may bandang Delpan, may sasakyan silang dala, pinarada nila dun maraming nakaparada. Hindi lang naman siya. Humanap siya ng space. Pinarada nila doon. Then pumunta sila doon sa tindahan na kanilang pinagdeliveran. Hinuli sila ng pulis. Ang dami nila. Siya lang ang hinuli. Di ba nakaka-stress? Di ba? Yung iba, ganun din ang ginawa. Ikaw, okay lang sana kung lahat hinuli. Anong point ko? Ganun na ba yung batas natin? Pero alam nyo, from that time, pinag-pray ko yan. Alam nyo, compare nyo yung mga kapulisan natin dati at ngayon, ang laki ng difference. Nagtatrabaho talaga, although hindi pa 100%, although marami ka pa rin naririnig na mga kabulastugan ng mga pulis, mga magpupulis dyan ha, huwag kayong gagaya dun ha. Kailangan, Christian kayo. Although marami pa silang pero ang dami na ng changes. Binago na yung mga paraan, kung paanong application,
wala na mga palakasan. Napanood ko yan eh. Di ba, Joey? Yung mga, katulad nila, yung mga promotion, walang hindi pwedeng palakasan. Ipinakita doon yung sistema ngayon kung paano. Yun. Bunga yun ng ating panalangin. So kapag may nakita kang hindi maganda nangyayari sa bansa mo, ma-stress ka, magaganyan ka, pero hindi ka tatagal. Yun yung sinabi dyan. Such prayer can bring us great strength and courage and also great peace. Na kahit nangyayari ang mga bagay niya, may peace of mind ka kasi inilaan mo na sa kamay ng Panginoon. Ikaw, wala kang magagawa as an individual, pero may ginagawa ka through prayer. Halimbawa, uso yung mga lindol-lindol, kung saan lumilindol. Ikaw ba, uubusin mo na yung oras mo sa, no, baka mamaya dito naman lumindol. Yung maniglan ng konti, lumilindol na ata, baka mapagaya tayo sa Japan, baka magaya tayo sa Turkey o kung saan-saan man. Di ba? Yun ang may imagine mo pagka nakaramdam ka ng lindol. Pero, kung yan, lagi mong nilalagay, alam niyo, part yan ng prayer ko sa country. Sabi ko, Lord, yung aming bansa ay prone sa different kinds of calamities, sa lindol. Protect our country sa lindol, sa tsunami, sa mga bagyo, sa mga pag-ulan, sa global warming. Eh kung mangyari, nandiyan ang peace of mind mo kasi alam mo, ipinagkatiwala mo sa Diyos. Diba? Alam mo, everything is under control by our Lord God. So mangyari man, magkagulo man sila, may peace of mind ka dahil ipinagkatiwala mo na sa kamay ng Diyos ang lahat. Yun ang ibig sabihin po niyan, mga kapatid. Kung nagtitiwala ka sa Lord. Diba? Pero kung yun na talaga ang time natin, wala na tayong magagawa. Let's accept. Yun na talaga, lahat talaga tayo tinakdahan ng Panginoon eh. Kung hanggang kailan, di ba? Now, so, yun po, mga kapatid, ang atin pong, isa pa, last. Number 4, prayer of thanksgiving. So, for what God has given and done for us. Sabi dito, this form of prayer helps us to be grateful for God's many blessings. Nakakount ba natin ang blessings ng Lord? Kung titingnan mo ang blessings ng Lord, hindi mo kayang bilangin. Humihinga ka. May pagkain ka. As in, sobrang dami. Pamilya mo, hindi lang naman sarili mo eh. Sa anak mo, sa pamilya mo, gumaling ka sa karamdaman. Yung ibang bansa, nagkakagulo tayo, peaceful. Ang dami. Nating dapat ipag-pray. Di ba na-imagine nyo ba yung binihag ng Hamas from Israel? Kayo ba may pakialam? De joke lang. Yung mga Pilipino, 2 Pilipino, nakasama sa nabihag, in-interview. Alam nyo, kawawa sila. Yan, dapat mong ipagpasalamat sa Diyos yan. Dahil hindi tayo ang biktima. Although, hindi tayo happy. Pinagpe-pray natin sila na mapalaya na. Pero, be thankful na yung nararanasan nilang hirap, hindi mo ngayon nararanasan. Be grateful to God. Amen po ba? Kung tayo man ay hirap sa buhay, may mga taong mas hirap pa sa atin. At least hindi tayo ganon. Okay? So sabi dito, so this form of prayer helps us to be grateful for God's many blessings, spiritual and temporal, and helps us to recognize and appreciate all the good things God gives to us. Paki-click nga. Yan, sabi dito, reserving some time to praise and thank God for His gifts, the gift of life, the gift of our families and friends, the gift of food, clothing, and shelter, and the numerous other gifts we often take for granted, helps us to form a true spirit of gratitude. Alam nyo ba, mga kapatid, kapag na-develop sa atin ang papapasalamat sa Diyos, even yung mga negative things na nangyari sa buhay natin, papasalamatan mo yan sa Panginoon. Kasi alam mo, na kaya yung dumating sa buhay mo, may ibang plano ang Panginoon. Pag ang Diyos ay nag-know, alam mo, may dahilan. God has a very good reason. Kapag tayo thankful. So, ano pa? Saan ka pa magko-complain? Kung kahit na sa mga negative na nangyayari sa buhay mo, magpapasalamat ka sa Diyos,
Wala. Kaya kapag tayo na-develop ang pagiging mapagpasalamat, malilesen ang ating pagiging makomplain hanggang sa totally mawala na yan. Hanggang sa kahit wala kang pera, Lord, wala na akong pera eh. Gagawin mo, maglalambing ka na lang kay Lord. Sabi mo, Lord, guide me. Saan po ba ako kukuha ng ganito, ng ganyan? Then kung talagang tayo nagtitiwala sa Diyos, may matatanggap ka. Maniwala ka, may matatanggap ka. Amen po ba? Sa ating last slide, ang sabi po dito, when prayer becomes your habit, miracles becomes your lifestyle. Ang ganda. Anong ibig sabihin? Di ba ang sabi natin kanina, ang prayer like a seed. Itatanim mo siya, didiligan mo siya. Eh kung lahat na lang sa buhay natin, ganun ang ginagawa. Lahat ng aspeto ng buhay natin, dinudulog natin sa Lord, dinidiligan mo. Hanggat hindi nangyayari, dinidiligan mo. One time. Sabi dito, when prayer becomes your habit, miracles become your lifestyle. Magugulat ka na lang. Kung dati puro ka hirap, puro ka dilig, puro ka tanim, darating din yung time, puro ka harvest. And then yung mga harvest, nagugulat ka na lang. Hindi mo na muna namamalayan na, wow, ito na pala yung mga bunga ng panalangin ko. At ito pa. Nakaganon siya sa akin, no? Ito pa, mga kapatid. More than what you expect. Sino naka-experience na dito na ang mga katugunan ng Lord more than what he or she expect? Marami. 'Di ba? Ako nga, nung bata ako, hindi ko ma-imagine na tatayo ako dito eh. Hindi ko ma-imagine na ako magiging teacher eh. Kasi, nung bata ako, nandun kami sa bundok. Kapag may bagyo, nag-landslide, akyat kami nung mga ilang buwan, akyat namin yung landslide kasi may mga tutubo doon na, palaya, aanihin namin, ibibenta namin doon sa nagluluwas dito sa Maynila. So, pero dahil tayo ay namuhay sa kalooban ng Lord, hindi ko ine-expect na yung may ganitong changes, na ako pala dito mamumuhay sa Maynila. Hindi pala ako mananatili doon sa ganong very, sobrang remote area. Hindi ko siya hindi ko siya dinidegrade. Pinupuntahan ko pa nga, binabalik-balikan ko. Pero syempre, yung changes of life. Kapag yan, lagi ka nagpe-pray sa Lord, lagi nang may magandang nangyayari sa ating buhay. Amen po ba? So, to end this message, everybody, I request everyone to stand up. Close your eyes, mga kapatid. Now, imagine mo yung sarili mo. Yung situation na meron tayo. Anong situation tayo meron? Puro ba failures? Or puro success? Mga unexpected na mga nangyayari? Or mga problema na hindi natatapos? Kayo nakakaalam kung ano ang situation natin sa buhay. Pero alam niyo mga kapatid, isa lang masasabi ko. Yung situation na meron tayo ay bunga lamang kung ano ang relationship natin sa Lord pagdating sa prayer. Because I believe, kung sunod-sunod ang ating mga failures, yung mga frustration natin, I believe, kung yan naidulog natin sa Panginoon, ang mga buhay natin, nung mga unang panahon, I believe hindi tayo nasa ganyang situation. Pero, that's not a bad news. Ang good news, narinig natin ngayon ang message. Na alam natin, mag-plan tayo sa mga wasak na bahagi ng buhay natin, sa mga failures nating nararanasan, sa mga frustration natin, sa mga pangarap natin, sa mga gusto nating mangyari in the future. Taniman mo yan ng panalangin. Manampalataya ka na one time, one day, makikita mo yung bunga ng iyong ipinanalangin. So, hindi pa huli ang lahat mga kapatid. Let's begin right now. Ayusin natin ang prayer life natin because this is really very, very important part of our spiritual life. Napakahalaga talaga na tayo'y nakikipag-usap sa Diyos. Napakahalaga talaga na hinihingi natin ang guidance ng Lord.
napakahalaga talaga na ang mangyari sa buhay natin ay ang kalooban ng Panginoon. Lord, sa hapong ito, Panginoon, sa gabing ito, kami nagpapasalamat. Nakikita mo po, Panginoon, ang buhay ng iyong mga anak. Alam mo po, Panginoon, ang kalagayan sa buhay. Alam mo po, Panginoon, yung status nila when it comes to prayer life, God. Samahan mo po na yung pananalangin ma-develop. Samahan mo po na maging habit yung lahat ng bahagi ng aming buhay ilalapit sa iyo. Maliit man o malaki, samahan mo po na every morning when we wake up, ikaw lagi ang kakausapin. Samahan mo po na matutuhan naming manalangin na hindi lamang para sa aming sarili. Because we believe, God, talagang lahat ng yan, kahit hindi man yan para sa aming sarili, may magandang bunga, may magandang effect. Samahan mo po yung aming mga buhay pananampalataya. Kung ano man ang status ng aming spiritual life, God, tulungan mo na diligan namin ito ng panalangin. Tulungan mo na hindi kami huminto, hindi kami sumuko. Until dumating kami sa situation ng aming buhay pananampalataya na kilala ka namin at alam namin kung paano lumapit sa iyo at alam namin kung paano magtiwala sa iyo. Alam namin kung paano ipagkatiwala sa iyo yung buhay namin, Lord. Maraming salamat po, Ama. At Lord, alam nananampalataya po kami, Panginoon, lahat ng bawat isang nandito. Ikaw, Lord, ang patuloy nagkikilos sa kanilang mga puso kung paano nila dinesire yan, Panginoon. Salamat po, O God, sa iyo po ang kapurihan at kaluwalhatian. Lahat ng ito ipanalangin namin in Jesus' name. Amen. Po, manatili